Hello, hello mga ka-living things! Balik na naman tayo sa ating vlog at ngayon mag-a-update lang ako kung ano nang nangyari sa akin. So, sa mga hindi nakakaalam, I married an American, a Mexican-American way back 2022. Yung love story ng mga ka-living things. Next time ko na i-breakdown sa inyo kasi ibang vlog dapat yun kasi mahaba-haba din yun. Anyway, so ang nangyari, file yung husband ko ng case para makuha niya ako from the Philippines papuntang US. And then, na-documentarily qualified ako mga July 3, 2023. Tapos, hindi namin inasahan na ang tagal. Grabe. Hindi ko alam anong nangyayari sa US Embassy Manila or sa lahat ba ng embassy. Or maybe election year lang talaga this 2024. So, from July last year, ano na ngayon? July, August, September, October, November, December, January, February, March, April, May. 10 months na po. So, nung April, after talaga ng 1 week after ng 2-year anniversary namin ni hubby, naka-receive ako ng email from National Visa Center. So, ang nangyari, next week na po yung medical ko, which is May 15 at saka 16. May 20, a week after next week, interview ko na. May 20, Monday yun. Tapos, kailangan kasi ng medical prior to interview. So, mag-interview ako. Kaya lang, last week, mga ka-living things, pumunta kami ng Governor Generoso. Doon malapit sa, Davao, Tagum, Mate. Tapos, doon sa pinakababa ng Mindanao. Ang nangyari, nung nag-camping kami doon, kasi wala kaming na-stayhan na place talaga or hotel, anything, doon talaga sa beach. Ang sleeping situation namin doon is tent or hammocks or gano'n. So, nag-camp kami doon, tapos doon kami nag-church. During that Saturday, umulan ng malakas. Tapos, nirescue namin yung mga things namin doon sa beach. Ayun. Na, hindi ko alam kung anong Tagalog ng subaw. Pero yung parang, naulanan ka tapos na yung outfit mo, hindi ka nakapagpalit diretsyo tapos naging dry ulit tapos ganun. At before ng Saturday, nung Friday kasi yung travel, ang init sa labas, picture-picture, tapos balik ulit sa van, malamig, tapos labas ulit, malamig ulit sa van, ganun. Kaya yun talaga yung nangyari. So, yun talaga yung hindi dapat mangyari sa akin before ng medical. Isipunin ako at saka ubuhin. Which is, yun nga, eto na. So, today is Friday na. Magwa 1 week na yung ubo ko, mga ka-living things. Medyo okay na ako, hindi ako nakapag-vlog the other day kasi na-anxiety pa ako, natatakot ako or kinakabahan ako sa nangyayari. Kailangan kong mag-vlog ngayon para update sa magiging situation ko sa medical and those things. Anyways, hindi naman yung ubo at sipon talaga yung problema pag medical. Mahirap ka lang magkasakit before sa medical kasi nga pag ubuhin ka baka yung nakita kong vlog last night, baka palabasin kayo kasi baka for COVID, itetest kayo, i-quarantine. Maraming madedelay ka. Kaya yun, so ang mangyayari next week, Tuesday, ta-travel na ako. So mag-update ako ng mag-update anong mangyari hanggang sa interview date ko. Ito yung vlog na to. I-update ko kayo hanggang sa interview date ko. So, eto, today, ang dami kong ininom sa Nicod Forte. Nag-lemon juice ako every morning. Tapos nagsasunbat ako, mga ka-living things sa taas. Every 7:30 to 8, sinasunbat ko yung likod ko. Yung likod lang, dito banda. Sinasunbat ko siya dun sa taas. Tapos, kasi kailangan ng vitamin D din. Nag-fluoxetine din ako. Tapos, ang dami kong iniinom ngayon.
para lang mawala yung ubo. Kasi usually ubo kasi 7 to 10 days tsaka pa mawala. Kaya kabadong-kabado ako. Praise God naman. Okay, medyo okay na yung nafe-feel ko ngayon. So update ko lang po kayo after few days kung ano yung magiging ng kalabasan ng ubo at saka kalabasan ng medical ko. Ang iniinom ko pala ngayon ay Lemoncito na with honey. Warm siya. So yun, update ko po kayo kung ano yung magiging journey ko sa Manila. Bye! Have you remain seated with your seatbelt fastened? Hello po mga ka-living things. Update po. Nandito na po ako sa Manila. At specifically nandito ako sa Red Planet. It's, anong time ngayon? It's 4:25 in the morning. So I'm already preparing to go out kasi kailangan ko bang kumain. So may malapit naman na McDonald's dito, like 5 minutes walk lang or less than that. Tapos may 7-Eleven naman, so pupunta ako doon. Ito lang, nagdala lang ako ng jacket ko. O, di ba, magpa-turtleneck para hindi masyadong ma-expose sa coldness of the universe, you know. Tapos may pa-jacket ako. Tapos nandito lahat ang mga kailangan ko sa loob ng mahiwagang bag na to. So, update ko lang po kayo. I know everyone that is watching this video are maybe they have their medical soon. So, pray lang talaga kasi whatever you do, you already have given everything. Ibigay niyo po sa Panginoon lahat kasi He will really make your day successful during your medical. It's not easy to be far away from your partners. So, I know that for sure. So, i-update ko po kayo after ng medical ko today. Alright? Bye! Hello once again mga living things. Day 2 na po ngayon. Hindi ako nakapag-update kahapon kasi natulog ako talaga after kong makatapos doon. So, yun po, ang nangyari po kahapon, pumunta na ako doon, tapos kabadong-kabado talaga, super. Entrance pa lang, nakita ko ang daming naka-line up for sputum test. As in, ang dami nila, like, hindi ko naman binilang lahat, pero parang 200 plus, ganun kadami. So, grabe kabado kaming lahat na day 1 pa lang. Pero, by God's grace naman po, smooth naman yung naging process ko kahapon from photo room, tapos ganun. Ayoko nang masyadong i-elaborate or in detail kasi feeling ko alam naman natin kasi nakikita naman natin dun sa St. Luke's yung detail. Hindi ko na i-detail. Yung experience ko na lang sa x-ray, okay lang naman. As long as i-follow mo lang yung instruction. Tapos, ito pala. Akala ko pwede ang food or like, yung mga biscuits. Pero nung pupunta ko na dun sa my guard, kailangan talaga nilang i-collect. Bawal. Except water bottle lang po. So, if you are a breakfast person, kailangan mo talagang kumain bago ka pumunta kasi you never know what time you will finish. Pero yung akin naman, nakapunta na ako doon mga 5:30. Tapos, naka-line up na kami. Pinapasok kami yung mga bandang 6:30. 7 yung ko. Tapos, nakatapos ako mga 9:30 ng umaga din. So, yun, sa physical therapy sa physical examination naman po, bra at saka underwear lang, tapos pinapahiga lang naman. Hubad ka sa x-ray, tapos sa physical exam hubad ka talaga. So I would suggest wag kayong mag-shoes. I would suggest na mag-slip on lang kayo or huwag mang sleeper talaga, yung parang madaling mahubad lang, wala ka ng socks, ganun. At saka, I suggest those who are lamigin, magdala kayo ng jacket. Kaya ako, magdadala din ako ng jacket ko today for my second day. Every time kasi na, matatapos ko ang isang step,
may perma ng doctor. So, last yung physical examination. So, yun, binigay na din sa akin. Tinawag nila ako, binigay sa akin to. Ito na lang. Ito na lang talaga ang binigay. White lang siya, pero napansin ko kasi yung nag-line for sputum yesterday. White lang din yung paper nila. So, it doesn't really make sense for me na parang, hindi enough yung sputum. Nang tinawag na sila, tsaka ko na nakita na sputum pala kahit white, may mga yellow highlights lang sila or parang neon green, something. Kaya yun. Tapos sabi naman sa group chat, pag resibo na lang ang ibinigay sa'yo, good ka na. Pero yun nga, I'm still praying na pagpunta ko dun sa guard, istampan nila to ng immunization, guys. So, I'm so happy na ito yung naging kalabasan kasi grabe mental struggle talaga, guys. Pero pray lang talaga kayo. Tapos isa pa, sa mga medyo malayo ang hotel papuntang St. Luke's, if ever magpunta na kayo dito, mas siguro, lalo-lalo na yung galing province na kailangan talagang mag-book ng hotel or early kayo papunta dito, I would suggest, pag ikaw lang mag-isa, wag lang masyadong kampante sa paligid kasi it's not really a slum area, pero yung mga neighboring kasi ng mga hotel papunta sa St. Luke's, may mga yung alam nyo na, ayoko nang bagitin, pero alam nyo na, yung parang hindi siya masyadong safe na lakaran mo lang na maganon-ganon ka ng phone. Kaya yun lang yung suggestion ko. At saka yung mga may kasama, hindi bawal ipapasok. Parang sa embassy din ng US, bawal. So ikaw lang talaga mag-isa ang papasok sa St. Luke's. So yun po, i-update ko po kayo kung anong magiging experience ko today. Based on all the things naman, smooth lang naman pagkatapos mong magbayad. Sasabihin naman sa inyo kung saan ka pupunta. For those who are married, yung mga additional documents, nagdala ako ng birth certificate, yung mga AOM, Advisory of Marriage, at saka yung Report of Marriage or Marriage Certificate from PSA. Ang kinuha lang nila, sa akin kinuha lang nila yung marriage, Report of Marriage. Hindi na nila kinuha yung birth certificate and stuff. So, yan. Kaya ngayon, hindi ko alam kung ito lang ba dadalhin ko. So, yun yung sabi nila. Pero, in case of emergency, dala ko na lang din yung paper or documents na dila ko kahapon. Hindi naman siya heavy. So, para lang just in case hanapan ako or may physical or more something, hanapan ako, nandito na. Hindi na ako pabalik-balik. So, yes po, update ko lang po kayo mamaya pagkatapos ko talaga ng day 2. Hello mga ka-living things. So, update po. Nakatapos na po ako sa immunization. So, yun nga po, when yung receipt na lang talaga yung pinakita ko kanina, kung yun na lang ang binigay sa iyo the next day, good ka na po for immunization. Dating ko talaga doon, hinanap na sa akin yung slip, tapos nilagyan nila ako ng ito, A, kasi, yung category. Tapos, yun na, binigay na nila yung may stamp na immunization, tapos diretso na sa second floor. So, yung hinanap naman sa akin, tinanong ako nung mag-i-immunize na. Tinanong ako if ever may record ba ako ng ganito, recent blah blah blah. So, pinakita ko naman yung mga documents na yun. Kaya, good thing din na dinala ko. Pero kung yung ibang mga documents na gaya ng day 1 talaga, hindi na nila need. Yun lang talaga yung slip, yung kailangan. Anyways, yun. Ang process naman ng vaccinate ko kanina, 4. As in, 4. Yung kasama ko 5. May isang sa hita. Ay, sa legs. Hita ba yun? Oo. So, 2 dito, tapos 2 din dito. Nakalimutan ko, guys, kung ano yung mga shinat sa akin. Basta, ang pinaka naalala ko lang na sinabi niya, mahapdi po etong pinaka last is yung hepatitis B vaccine. Yun yung pinaka medyo mabigat. Pero right now, I'm feeling ang vaccine dito sa mga tetanus yata. Yun, or hindi ko alam. Nakalimutan ko na. Ay, may flu. Anti-flu ba yun? Parang ganun. Flu vaccine. Yeah, may flu vaccine din. Tapos hepatitis B vaccine. Tapos yung iba pa nakalimutan ko na talaga. Basta 4 yung akin. Tapos, pag below, I think
Pag below 30 ka, 5 vaccine. Pag above 30 ka naman, 4 lang or 3. 3 or 4, depende lang kung ano yung vaccine na take mo within recent vaccines. Handle sa akin, very, very approachable, very friendly. Tapos, ang light niyang nag-shot. Hindi ko nga alam, tapos na pala siya sa kabila, 2 na. Tapos dito, okay lang din. Yung last lang talaga ang na-feel ko kasi malapot daw kasi yung hepatitis B vaccine. Hindi na nila binigay yung mga CD nung last. Wala na talaga. Ang sinabi na lang sa akin, wala na daw akong dadalhin from St. Luke's kasi si St. Luke's na ang magdadala pa puntang US Embassy. Ang dadalhin ko na lang talaga yung mga kailangan kong papers tapos yung passport ko lang. At saka yung personal copy nila na nilagay sa CD, hindi na sa CD. Wala na silang binigay na CD. I-email na lang daw nila sa akin yung mga result ko. Pinaupo lang nila ako nung pagkatapos ng vaccine. Tapos yun, upo ng 15 to 20 minutes. Pag hindi naman, wala naman ako na-feel, wala na akong sasabihan, diretso na daw ako uwi. So, yun po ang nangyari ngayong araw. So, thank you so much for watching po mga ka-living things natin. At saka, to those who will undergo the same journey like me po, surrender everything to God. Kasi, during that time, ang daming tumatakbo sa isip ko. At sa mga taong pareha sa akin na parang grabe yung anxiety levels, pwede kayong magbili ng parang para makatulog kayo, mga tea, or if you would like, you can actually have yung sleeping pill. Importante sa mga mag-undergo ng medical na hindi puyat. Tapos before ka mag day 1, inom ka talaga ng maraming tubig. Hydrate yourself, especially yung pag blood work na magkukuha sila ng dugo sa'yo, mahirapan ka, at saka yung kukuha ng dugo sa'yo kung hindi ka hydrated. To those who will experience medical soon, God bless you. I know you can do it. Just don't stress yourself anymore. You already have walked the race towards this visa. So, kung ano yung mangyari, just claim sa Panginoon na i-grant sa inyo yung desire ng heart nyo po. So, God bless you po sa lahat ng magme-medical at saka sa lahat ng mag-interview soon. I hope and pray that you will be able to be with your family members, your loved ones soon enough. Thank you po mga ka-living things.